Nadakpan na si Dato Adlaw sa ating mga kapulisan kasama ang kanyang mga grupo. So panoorin natin ang video ito. Ako magikan nga sa bilang? Magikan sa ko, ma'am. City Prosecutor Office. Kinsa man? Kinsa nagpadala na? Ang kong gani, ang City Prosecutor Office. Kinsa nang pangalan? Ituan, ang tagpadala ni ma'am, si Gordito Supisas. Oo, ang nagpadala kinsa man? Kapag di bali, kapag kaon ni Fiskal dito, live, bali. Kapag pinapilapit na ni siya ma'am. Ang ako gusto mahibawan kung kinsa ang nagpadalaan na nga prosecutor. Kada ka man na Si sila ko ma'am, si Kinsa? Attorney Lindel Alvarado. Attorney Lindel Alvarado. Ang kuan ni hindi kami dawat anak. Ali ka mo daw. Balik na. Walay amo dawat balik sila. Salamat ma'am. Salamat. So may inabot pa nga supoy na para sa kanila, pero ayaw pa rin nilang tanggapin kasi mayroon silang sariling batas, no? Mga kaigsunan mo na ni ato nakita karon aktual na pagserbe ng search warrant sa mga operatiba ng kapulisan diri sa kampo ni Dato Adlaw ug ni Bae Lourdes Infante diri sa Federal Tribal Government of the Philippines. Mao na kini ang aktual mga kasama ang paglusob sa ato ang mga kapulisan o gipahapa tanan ang mga anaa sa sulod. Mao ni atong mga nakita kuman mga kaidol. Bayaw, tumalikod naman sila. Talikod naman. Bayaw, tumalikod ka naman. Dito! Bakit mo ba? Yung iba! Sila na lumabas! Ang maiwan dito, security! Para hindi magkagulo! Para ning diri sa sulod, bata ra ni. Bata ra. Ug ako. Dili. That is justice. Senior citizen pay? Tapos, dadalhin niyo ang anak namin sa DSWD? Paksinong yan. Kung may palinong ay mga dito, ay electrician, wala pa pala sa inyo mga
Ginagamit nyo na sa... Ang posisyon nyo sa police power. Ginagamit nyo. Ginagamit nyo. Yan si Nakahiya Dato kayo. Adlaw. Mismo magulang nyo humingi ng hustisya na namatay. Na kayo po. Tanano, kamo alang sa kasayuran ninyong tanan, idakop kamo sa salaod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini niya ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug galingon ninyong abogado, ug aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo, dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag diha kaninyo. Nasabtan ba ninyo ang tanan ninyong mga katungod? Pastor, nasabtan ba ninyo? Inyo kining mga katungod? Naghang galit ang dagilaw. Kasi pwede makayot ay sa kapok. Gamahan. Sit. Habol mo lang isa siguro. Ay? Patay. Ni kapatay titanos. Mupatay danas to. Basahan. Naghanap kandang oh. Nadakot na si Dato Adlaw ug si Bae, Lourdes Infante. Latraka. Mga madam, good morning. Kasama mga ngayon. Kay na mo warrant of arrest for association of authority under Article 170 RPC. Kunya ikaw, Madam Bay Lourdes, naabot ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, ato na mo, makahibalong ato na kay katungod sa pagpakahilo, ang imong pamahayag, mahimong gamiton pabor o bangko kanimo, sabisan diin nga hukuman, ikaw ato na katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado o kung di ka makasara sa pagbayad, ang ganahanan mo katag niini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot pa tanan. Mutabang? Gidakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? Sige ma'am. Kaya mo abogado. Sige, nalisuha kami ninyo. Inconsistent ang lahat ng batas. Bigyan nyo kami ng abogado para madesisyonan nyo, mag-serto kayo. No more excuses po. Tandaan nyo to. Jabo, nito ka ng kaldero. Jabo. Ikaw, utang ina mo ko, Dilan. Utang ina mo ka. May jabo. May suyod siguro ba sila kili? Kaya ka sa pagdako ng amo ko ito rin. Hindi nyo magawa, legalite. Due process. Sira ulo. Mga madam, good morning. Basahan mga ngayon. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Unya ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalong aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag niini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot ba tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Kaya mo abogado. Okay, ato nga may nabi si Senator Kangkan, sir. Dato Adlaw po, Dato Adlaw. Kasama yung katuyuan ni sir na niyaman ka mo diri sa among lugar, diri sa siyudad ng Surigao. Katuyuan? Oo. Ancestralan man eh. Oo. Oo. Kaming tribo ang
rightful owner sa ancestral land. Kay mauni ang atong Federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa Custom and Tradition. So ang bali ang nakuan ini mga mulupyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City. Bali nahimo ray noon ini sila ng mga squatters o ano ba? Dili squatter. Oo naman. Dili squatter. Kaya nanagiyan na nini mang kuan mang kaha. Bali ini ancestral Ancestral land. Para ma-address ang atong kaangayan, kalinaw ug kaluwasan sa ancestral land. Kay wala pang Republic of the Philippines, ang mga dato bain na ang decision maker sa ancestral land para sa kalinaw ug kaangayan. So bali jo katagasunod na batas ini. Yes, batas sa Dios. Republic Act 8371, April Law of 1997, Divine Customary Law, since time immemorial, na andirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and spiritual. So gobyerno sa tribo. So gay na sir, nakugang ang mga tao, labi na ito na mga negosyante. Sana na daw may nahitabo dito sa kuan muraga tag-hold mo dito sa checkpoint. Opo. Tag-hold mo dito sa checkpoint kay lagi na Nakiksulti ang hipi, nakiksulti ang hipi. So gitugtan mo. Siyempre, wala may jurisdiction ng pulis sa ancestral land. Mag-assist lang sila. Tapos kuan unsa may nakugang man sa mga tao diri kay gumikan kalagi diyan ng mga dagko ng mga tindahan na padlakan daw. Pero nakita sab nako na tinuod sab. Pero kay ngano man napadlakan man ni sila. Napadlakan sila tungod kay wala sila mo comply sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Nga gi-inform sila tulo ka bisis para mo comply sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owner sa ancestral land. So karon kay wala man sila mo comply sa tulo ka bisis, nahimo namo ang pagpamadlak. So adisir ka mo na madlak sir, diay mga taglawong pa warning or nagpadala ba ka mo ng pahibalo sa ila? Katong endorsement letter to inform sa ila tulo ka bisis. Tulo ka bisis? Opo. So sa tulo ka bisis wa ila action? Wala. Waya ila taga-kuan sa inyo, reply man lamang? Wala. So amo daw na tagimo ni diyan na singudan din na kuan padlak. Yes po. So hamok pa ba ng mga establishmento diri sa Surigao na ano ni yung plano na idyo padlakan? Mamahimong dagan-dagan pagyod kung dili sila mo comply sa free trial and informed consent o LOC, Land Occupancy Certificate, under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Pero kung musunod sila sa pamalaod sa Dios, mo comply sila sa legal under management sa federal, mamahimong wala na atong pagkapadlakan kay may comply naman para sa kangay. So about sir sa atong mga kuan inin pamalaod sa panggobyerno, no bali no respeto gyapon mo. Natural. Nirespeto na daan kita sulod sa 50 ka tuig. Ang atong pagrespeto sa civil government. So karon kay tapos naman ang ila 50 years under 01-4 Protocol 7160. So ato na ang administrasyon, Rizal administrasyon. So mao nang ato na ang desisyon, mag-assist na lang sila nato. Unang ang atong gipangayo diri nga mo respeto sab sila kanato kay nagrespeto man sila kita sa ila sulo sa 50 ka tuig unsa ila mga mandatory misunod kita. So karon kay ato nang panahon kita na usabang dapat respetuhon nila kay atong kita lais batas sa Dios. So mga pila pa kamo ka adlaw sir diri anidyo bali mission. Dili kung pila ka adlaw ni ami din ni permanente kay embassy ni. Gobyerno man ni sa tribo. Kana sila mga empleyado lang sa gobyerno, mag-assist sa matuod nga panggobyerno. Kaya ang ilang balaod inconsistent to Republic Act 8371, April Law of 1997 na supersede na repealed na sa batas sa Divine Customary Law. So bali ato pa malaod kuman sa panggobyerno bali Oman adto bali ang kuan ra lamang adto bali dili masunod bali ang mga kuan pamalaod nato sa panggobyerno gadto. Di makasi sila makasis. Kay mao man nakasaad sa Philippines Constitution. Any branches of civil government will only assist, protect, promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples. Makasi sila dili sila pwede mo intervene. Kaya na illegal intervention sila sa jurisdiction sa ancestral land
by law, corporate law versus divine customary law. So, lapses sa IPRA is a criminal, unimpeachable, perpetual disqualification to any government position, president down to barangay. Sa abogado, disbarment for ignorance of the law excuses no one if no one is above the law. Sir, ayo tagapadlakan na mga establishmento, muraga nag-abre bang mangyapon? Ilan na ng problema, basta natapos na ang among trabaho. Kay dili na kami ang ilang kalaban, ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa o kalayo, nga naa nato individual. Ang hangin atong ginawa, tubig, nanginang tubig atong lawas, lupa, nagikanta sa lupa, nag-apak na sa lupa, kalayo kainit sa atong lawas, ug atong gigamit para sa atong pagkaon. Mao nang nagdala sa balaod. Kung magpadayon ang tao sa pagkinabuhi sa injustices, ang resulta is spiritual arrest. Mamatay siya, lamunon siya ng lupa. Sir, pag oras na mag-file sila ng kaso, batok sa ijo, kay ijo gipadlakan ang ila establishmento, laya sila maka-operate na sakto sa ila oras, o may ijo mga aksyon ini. Mas maayo kung mo-file sila ng kaso para ilang mapamatudan nga wala sila'y rights sa ancestralan. Illegal sila nga nagbarog sila negosyo, wala sila'y legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa rightful owner sa ancestralan. So kung singudan dyan kay agpadlakan niyo tapos sila tagabrihan, dyan sa plano na mo file sa kamunang kaso sa ila? May kaso sila. So may i-file niyo na kaso sa ila? Trespassing sa ancestralan. Pati ang police intervention, illegal intervention. Kay dili pagkasis ang ilang katuyuan, nag-discriminate sila kay nagbutang tag barricade para dugang pag-intern sa mga tao, ilang mang ikuha. So nakita nato karon na ang atong mga kapulisan ay mong rebelde sa kaugalingon natong nasod. Kaya imbis nga kalinaw ang atong katuyuan, gilantad natong balaod si Diyos, ilang gikuha para dili ibaluan sa mga katawan. Illegal ang ilang activities karon kay wala sila mag-comply sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa rightful owner sa ancestral land. Kuan na lang sir, mensahe na lang sa tanan mga Surigao nun kay para may bayusan sila. So ang akong mensahe sa tanan mga Surigao, sa dinis Surigao, ug ang tudna sa tibok Pilipinas, ug dili lang tibok Pilipinas, tibuok kalibutan, na sundo nato ang Dios nun nga pamalaod diin mao ang Republic Act 8371 April Law of 1997, Divine Customary Law, since time immemorial na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para nga ma-address ang atong kaluwasan material spiritual nga makapot nato ang kalinaw panagiusa ug matuod nga kausaban sa atong nasod Pilipinas tungod iato kining giri-implement to continue kay ang presidente walay katungod sa pag-implement, pag-assist lamang mo ning atong implement para ma-assist kita sa national to local. Daghang salamat. God is justice.